for Faith Book, the Book of Faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa lahat at para sa ating Facebook ngayong gabi ito po pag-aaralan po natin ang salita ng Diyos na makikita natin sa Job chapter 42. So sa aklat po ni Job, sa chapter 42 po, ang binigay na text sa akin ay verse 5 and 6 at yan po yung pag-aaralan natin. Sabi dyan sa verse 5 at babasahin ko po ito sa NIV. My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Maganda po itong portion na ito ng Job. At masasabi natin na ang topic natin kung pag-aaralan natin ay the Job's confession before the conclusion. Kasi yung verse 7 up onwards po, yan na po yung epilogue ng Book of Job. At alam naman po natin, sa pag-aaralan siguro ng Biblia, yung buhay ni Job, maraming pinatunayan sa atin, maraming katotohanan itinuro sa atin ang buhay ni Job at ang aklat ni Job. Isa na nga po dyan na hindi porke sumusunod ka sa Diyos, hindi porke naglilingkod ka sa Diyos, hindi porke anak ka ng Diyos, ligtas ka na sa mga pagsubok at kahirapan dito sa buhay natin. Marami pong kahirapan tayong mararanasan sa buhay nito. Whether yan po ay pamamagitan ng karamdaman, pamamagitan ng kahirapan financially o kahirapan spiritually, or emotionally and mentally, na kahit wala ka namang nararamdaman sa katawan mo, pero dahil sa dami ng iniisip, mga problema, parang nahihirapan ka na o hindi ka na makakilos. Nagkakos na sa ito ng severe anxiety. At ayon nga po sa pag-aaral na ang anxiety ay sa mga tao, sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng edad ng tao, ang anxiety level po nag-increase especially after the pandemic. At ngayon namumuhay tayo na nakasurvive sa pandemic, pero yung epekto po nun, hindi lang sa physical, kundi sa mental at maging sa spiritual na aspeto ng buhay ng mga tao ay damang-dama po natin yan. 2024 na po, 2 years na po after the pandemic, pero makikita po natin na may mga churches pa rin na nag-suffer ang attendance and of course pati yung giving. Kaya talagang dapat sineselebrate natin ang ating mga pastor na patuloy na naglilingkod sa Diyos. Patuloy na nagmamalasakit sa mga church members na hindi po nag-quit sa ministry dahil sa pandemic at dahil po sa mga epekto ng dinulot ng pandemic. Pero dito nga, sa buhay ni Job, alam naman po natin yung nangyari sa kanya, especially makikita natin sa Job chapter 1 and 2. Kung saan pinresentasyon siya ng Diyos, kay Satanas, At sinabi na, alam mo ba si Job, parang yung pagkakapresent ng Diyos sa kanya na ito talagang naniniwala sa akin at sumusunod sa akin. Pero ang ating pong kaaway na ang Diablo, talagang he is the master accuser. Makikita natin yan. Nung sinabi ng Diyos sa kanya, sabi ni Satanas, kaya ka lang naman sinusunod niya dahil na binibigay ka. Pag tinanggal mo yung mga pagpapala mo sa buhay niyan, susumpahin ka na niyan. At ang nangyari nga po, nawala lahat ng ari-arian ni Job. Yung kanyang mga pananim, yung kanyang mga alagang hayop, yung kanyang mga lingkod, namatay. At kung babasahin niyo po yung chapter 1 ng Job, makikita niyo po doon
sunod-sunod po talaga, as in sunod-sunod. No, siguro sa isang araw nangyari lang yun, kung saan meron siyang lingkod na nagpunta sa kanya at nagbalita ng masamang balita. At ang balita pong yun ay yung mga alaga niyang hayop ninakaw o kinuha ng mga raiders, no, ng mga magnanakaw ng panahon na yun, no, at pinagpapatay yung mga lingkod niya at yung nag-report lang sa kanya yung natira. Pagkatapos nun, ganun din. No, at yung pinakamasaklap po doon, pati yung kanyang mga anak namatay. Ano po. Pero sabi yung iba, no, although narinig ko lang po at napanood yung joke na to, no, na sinabi ang pinakamabigat na pagsubok na binigyan ng Diyos kay Job, no, namatay yung kanyang mga pananim, namatay yung kanyang mga nanakaw yung kanyang mga hayop, namatay yung kanyang mga lingkod, no, yung mga katulong niya, namatay din yung mga anak niya, ano po, pero nabuhay yung asawa. No? Marami kayong makikita ang memes niyan no? Sa mga Facebook page at Instagram din. Pero makita po natin doon na hindi doon nagtapos, ano po, na nabuhay ang asawa niya, kundi nagkasakit pa siya. Ano? Maganda po yung komentaryo ni Pastor Pio, no? Hindi ko makakalimutan sa isang preaching niya na sinabi niya na nagpapatunay na tayong mga tao focus or mas binibigyan importansya yung physical na kaanyuan natin. Ano? Dahil dun sa argument dun sa argument ng Diyos at ni Satanas sa chapter 2 ng Job, ano? Sabi ni Satanas, skin for skin, no? Sabi niya, kapag ginalaw mo, no? Yung balat niya, yung pagmumukha niya, yung pangangatawan niya, susumpahin ka na niya. Ano? At sabi nga ni Pastor noon, tayong mga tao, no? Mga Kristyano, no? Kahit hindi mga Kristyano, masyado tayong focus sa panlabas. No? Mas binibigyan natin importansya kaysa dun sa panloob natin or sa ating spiritual na buhay. So po, totoo naman po yung sinabi niyo ni Pastor Pio, dahil yun nga po, sa ngayon, ano po, billion-dollar industry, no? Ang industriya ng pagpapaganda, ano? Mapababae, mapalalaki, ang focus ay kung paano mapapaganda ang mukha nila, no? Paano mapapakinis ang balat nila, paano mapapalaki yung katawan nila, ano po. At kung titingnan natin yung industriya niya, talagang malaking pera po ang kinikita, ano. Pero yun nga po, nagkasakit si Job, no? Nagkaroon siya ng mga boils at hindi doon natapos yun, no? Dumala yung tatlo sa pinakamalalapit niyang kaibigan at ang masama dito or ang malungkot na nangyari, pinagbintangan siya, ano, na sinabi sa kanya in essence, kaya ka nagkakaganyan, pinarurusahan ka, ano, may ginawa ka siguro masama, may kasalanan ka tinatago, kaya ka napaparusahan. Now, yun po yung challenge at magandang lesson dito sa buhay ni Job, sa aklat ni Job, ano po, na hindi po siya perfect, hindi po siya naging perfect kahit sa conversation niya sa kanyang mga kaibigan. Kung babasahin po natin, I think mula chapter 3 hanggang chapter 37 or 38 ng Job, puro discussion nila ng kanyang mga kaibigan. Na in the gist or kung isa-summarize po natin yung discussion nila, sinasabi ng mga kaibigan niya, may kasalanan ka, no? Hindi kasalanan ng Diyos yung nangyari sa'yo. Kasalanan mo yan. Sinasabi naman ni Job na wala nga akong kasalanan. Ano po? Pero makikita po natin na after that, God appeared to Job. Ano po? And it was a masterful discussion, yung mga sinabi ng Diyos sa kanya.
And then this is his response, ano po, sa chapter 42, verses 1 to 6. Pero magpo-focus lamang po tayo sa verses 5 and 6. Ano po? Sinabi diyan na my ears had heard of you, but now my eyes have seen you. Therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Ano po? Actually, yung context nito, mas maganda kung sama natin yung verse 4. Na sinabi ni Job sa Diyos, listen now and I will speak. I will, tama. You know, sabi ng Diyos sabi ni Job sa Panginoon, sa ating Diyos, you said, listen now and I will speak. I will question you and you shall answer me. But ito rin yung sinabi ng Diyos talaga sa kanya, I think, chapter 38 or chapter 13 natin makikita yan. Ano po? And pagkatapos po yan, Job confessed to God. Ano po? At ano po ba yung kinonfess niya? No? He confesses his mistake. Ano po? Ang akala po ni Job, sa kanyang paghihirap na dinarana, nawala ng ari-arian, nawala ng mga anak, at nagkasakit sa balat, ano po, yung sakit po niya sa balat, hindi po to yung nagkatigiyawat lang, ano po, masakit po yung masakit sa laman, sa balat, yung naging karamdaman ni Job dahil sabi po sa chapter 2, para lang makaupo siya ng maayos at makahiga ng maayos, kailangan niyang umupo sa abo. Ano po? But his confession is telling us, no, that he confessed of God's characteristics. Ano po? Ano po bang characteristics ng Diyos ang talagang pinatutunayan ng confession ng Job? Or anong characteristics ng Diyos yung makikita natin dito? Number 1, God is sovereign. Ano po? Nung piniliwanag ng Diyos sa kanya na siya pa rin ang may control ng lahat. Ano po? Kung babasahin niyo po yung mga previous chapters kung saan sinagot ng Diyos ang kanyang yung halos ng tanong ni Job. Ano po? Of course, dun sa discussion nila ng kanyang mga kaibigan, kahit masabi niyang wala siyang kasalanan, pero nagreklamo pa rin siya. No? Nagreklamo siya na pinanganak siya. Nagreklamo siya sa buhay na dinaranas niya. Pero ang maganda po ron ay nagreklamo siya sa Diyos. Sabi nga ni Timothy Keller na dun sa argument ng Diyos at yung Satanas sa chapter 1 and 2, natalo si Satanas dun. Ano po? Oo, nagreklamo si Job. Oo, na he became sorrowful. Pero hindi siya lumayo sa Diyos. Ano? Yung reklamo niya, sinabi niya yun sa Diyos. Kung babasahin niyo po yung kabuuan mula chapter 2 hanggang chapter 37. Ano po? And when God answered him, isa lang yung conclusion niya dito sa confession niya, that God is sovereign. Ano po? At hindi lang yun. God's presence in Job's life. No? Nakala niya siya lang mag-isa. No? Yung asawa niya, gusto ng asawa niya, sumpahin niya na ito. Yung mga kaibigan niya, pinagbibintangan siya ng mali. No? Pero, nung sumagot ang Diyos sa kanya, na-realize niya, ay, kasama pala kita, Panginoon. No? Sabi niya dyan, sa second part, no? My eyes have seen you. Ano po? And yun yung challenge siya, I think, sa chapter 10. Ano po? Dahil alam niya, ang pagkakakilala niya sa Diyos, espiritu. Ano po? At yan naman ay pinatotohanan ng ating Panginoon Jesus. So, nandito siya sa John chapter 4. Basahin niyo po. Pero, reklamo niya na sinabi niya doon sa chapter 10 ng Job, no, na meron ka bang mata na kagaya namin at makita yung pinagdaraanan namin? Pero dito napataw na ni Job mula sa Diyos na nakikita ng Diyos yung pinagdaraanan niya. No? At hindi lang yun, hindi lang nakikita, kasama niya. Ano po?
kasama niya ang presensya ng Diyos. No? So Job's confession of God's sovereignty, Job's confession of God's presence, and lastly, Job's confession of God's holiness. Kaya po sa verse 6 niya sinabi niya, therefore I despise myself. Nagsisi po siya, hindi dahil sa may kasalanan siya kaya siya naghirap, kundi nagsisi po siya dahil sa kanyang mga binitawang salita. Pagrereklamo niya sa Diyos, kasi pinatunayan niya siya, andito ako, kasama mo ako. No, at sinabi ni Job na kasama pala kita Panginoon, akala ko ako lamang siya. No, kaya sinabi niya, I repent in dust and ashes. No, dahil nakita po niya nung sinagot ng Diyos, nung sumagot ang Diyos sa mga katanungan niya, nung sinagot ng Diyos sa mga panalangin niya, nakita niya yung kabanalan ng Diyos. No, at kahit wala siyang kasalanan, technically, dun sa binibintang sa kanya ng mga kaibigan niya, but once he came face to face with the Holy God, he confessed the holiness of God. No. Kasi kaharap niya na ang Diyos, kaya wala na siyang masabi. Kumbaga kahit sa tingin niya wala siyang kasalanan dun sa binibintang ng kaibigan niya, pero nung ang kaharap niya na ang Diyos, ay Lord, makasalanan pa rin ako. Ano po? At actually, this is a confession of worship. Ano po? Sinasabi ni Job na napatunayan niya ang pangako ng Diyos dahil sa presensya ng Diyos. Napatunayan niya na ng Diyos ay may control, no, ng lahat ng bagay base dun sa sinabi ng Diyos sa kanya mula chapter 38. Napatunayan niya na nagkamali siya sa akala niyang pagkakakilala niya sa Diyos. Ano po, at higit po sa lahat, napatunayan yung kabanalan ng Diyos at kanyang karumihan. Ano po. At makikita rin po natin dito yung ginawa ng Diyos, hindi lamang para kay Job. No, yung ginawa ng Diyos para kay Job maganda. Verse 17 onwards, yun po yung conclusion. No? After Job's confession came the happy ending conclusion ng kanyang buhay. At sinabi po yan sa verse 7 onwards. Ano po? Pero sa atin, sa buhay natin, makikita natin na yung sa chapter 10, hinahanap pa ni Job or tinatanong pa ni Job kung ang Diyos ba ay may mata na kagaya natin. Kung nakikita pa ng Diyos yung pinagdadaanan natin. At alam ko po, no, na sa mga nakikinig sa akin, nanonood itong video nito, may mga pinagdadaanan tayo sa buhay. Hindi po maiiwasan yun. Napakalaking ebidensya po ng Book of Job and the life of Job para mapatunayan na kahit anak na tayo ng Diyos, kahit naglilingkod tayo sa Diyos, kahit pastor tayo, o missionary, may mga pagdaraanan lang kahirapan. But sana matutunan natin dito yung confession ni Job na kahit gaano kahirap yung pinagdaraanan natin, malubhang karamdaman, financial na pangangailangan, no, ang Diyos pa rin po ang may control ng lahat. Kaya dapat tayo magtiwala sa Kanya at sa Kanyang sovereignty. Na siya ang may control pa rin ng lahat ng bagay. At matutunan po natin na ang presensya ng Diyos ay pinangako, tumutupad ang Diyos ng pangako. May pinangako niya na hindi niya tayo iiwan, hindi ko babayaan. Kaya may napatunayan ang Diyos ay nagkatawang tao sa katawan ng ating Panginoong Jesus. No? Nung tinanong ni Job, meron ka bang mata na nakikita yung pinagdaraanan namin? No? Ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus ay nagkatawang tao. Nagkaroon siya ng physical na mata. At nakita niya ang pangangailangan ng mga tao. Ano po? At hindi ba in Luke or Matthew chapter 9 or 10, no, nung sinabi niya sa kanyang mga alagad, di ba? The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Kasi nakita ng Diyos yung pangangailangan ng tao, no? Sa Diyos mismo. Ang kagaya po ni Job, may we confess, no? The holiness of God. So God's sovereignty,
God's presence and God's holiness. Ano po? At yung conclusion ng confession ni Job ay pagsamba. At nawa ang buhay natin ay maging buhay ng pagsamba. Kaya po tayo nasa Hillcrest, dahil ang samba natin hindi lang tuwing linggo, kundi araw-araw, 7 days a week. Po. At sana hindi lang tuwing may service sa Hillcrest, doon lang tayo sumasamba sa Diyos. Hindi sa bawat sandali ng buhay natin. Nire-recognize natin ang sovereignty of God, the presence of God, His omnipotence, and His holiness. At naman po naging pagpapala sa atin ang ating pag-aaral. Magandang gabi po sa lahat.